So yun ang ano, dahil nga sa part 2 tayo, Davao City walking vlog. Alauna ng madaling araw. Safe ba? Oo, maganda ba? I mean, hindi ba nakakatakot? Sige, try natin kung mayroon pa mang hold up sa atin sa unahan. Wag naman sana. Pero syempre safe. Hindi ko naman ito gagawin na maglakad ng gatong oras kung hindi safe ang syudad. So time check na dito. Bakit ko ipagpatuloy ito? Kasi nga di ba dapat ako nakapag 30 minutes walking na. So sakay na ako dapat ng jeep. Pero ang nangyari, wala palang jeep dito papuntang Ecoland Bus Terminal. So all I have to do is walking na naman. So dadaan tayo na Sandawa Road. Or ngayon kilala na siya sa pangalang G.E. Torres. Yung mga tricycle driver dito or mga natitinda siguro sila. Ayan, dito na sila nagpapalipas ng gabi at mamaya arangkada sila sa paghahanap buhay. Walking na lang, walking. Martina Store by De Morphy, Sim and Nor Pastil. Nako, sakit na likod ko. Para kaya back massage. So dapat sobra tayo sa sa 30 minutes walk. Ito continuous. Alright, Bangkirohan Public Market. Yan, simula na sila magtrabaho, hanap buhay. Break the leg. Mga tao dito walking lang pauwi. Kaya sila mga empleyado siguro galing sa trabaho at inumaga na, baka call center pwede. So tuloy namin dito sa Davao City, Bangkirohan Public Market, connecting bridge, Governor Generoso Bridge. Ito nagpagawa ng tulay na ito ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kasi dati alala ko yung tulay na ito dito dalawang lane lang, tama tapos hindi siya ganun kasolid. So parang pinagawa to, binago ba talaga siya? Ano nga storya nito dati? Bata na ako nun hindi ko masyadong aware. Pero andito yan si Gloria Arroyo, ribbon cutting. Kung sino bang yun? Sino na ni Gloria Arroyo? Joseph Estrada, oo. Tapos naging presidente siya for 4 years, tapos another 6 years term. So yun, 10 years. So it's Gloria Arroyo na tulay. Walang design, walang view. Yan lang, tulay lang siya. Tapos nabash nga to ng mga taga Davao. I mean, I don't know kung taga Davao. Basta may mga dito nagkomento na para daw panchon yung sa ito, sementeryo. Wala ba lang ka-view, ganun. Diba? Ito kung sa Iloilo to napunta, kunyari itong itsura, baka mayroon ng mga punong kahoy dito, may mga pananim, may mga bulaklak, diba? Tapos itong safe lane ito talaga ay safe lane para sa mga siklista, ganyan kasi ang siklista pwede ma-side sweep, although siguro komportable na lang yung mga mayor namin sa Davao kasi nga sure sila na hindi ma-side sweep yung mga siklista. Pero sa Iloilo kasi ang galing, safe talaga para sa maglalakad, para sa mga pedestrian, safe para sa mga siklista ang lane. O gaya napakalakas tumakbo, so maaaring maka-side sweep yun na bibisikleta. So kung sa Iloilo nga ito, ulitin ko lang, ito siya ay magkakaroon dito ng mga paso, lalagyan ng mga bulaklak, pananim. So magsisit siya as safe wall boundary, ganyan. So sa naman sa cyclist area naman or sa bicycle lanes ay meron silang nilalagay na parang barricade, something like yung basta yung cone, ano tawag doon, safety cone, di ba? Tapos merong mga parang tali, ganyan. So kaso hindi siya Iloilo City, kaya wala lang, simple lang, ganyan lang, tunay lang talaga siya. Hindi siya hindi siya ginawang opportunity para mapawaw ang mga tao. Wala lang, tulay lang siya. Pero okay na yun I'm not complaining. Siyempre lang din maiwasan na sana nga nung kaya yun sa Iloilo ba, lagyan ng mga painting, coloring, ganyan. Kasi maganda na ang Davao City,
malinis, malawak, disiplinado ang mga tao kahit paano. Pero kung walang mga implementation, ay to sa Iloilo, mga taga Iloilo, may nanonood ba dyan mga Ilonggo? Comment nga kayo dyan, meron ako tatanong sa inyo. Kung sakali ba walang mga existing city ordinances sa inyong syudad, do you think na mananatili ito kapatuloy yung kaayusan at kalinisan sa inyong syudad? So do you think na disiplinado pa rin ang inyong mga kababayan, inyong mga people, constituents, or mga kapwa Ilonggo? Do you think mami-maintain, no? So dito sa Davao City, eto, magalit na kung magalit yung mga taga Davao City. Yes, disiplinado dahil nga sa mayroong batas nagtatrabaho, mayroong batas talaga na working, no? Meron kaming city ordinances na implemented, kaya mga tao nag-iingat. Gaya nung kanina, yung lalaki nga doon sa may Bangkiran Public Market, meron siyang bit-bit na yosi. Alam niya, hindi siya ignorante, hindi siya inosente, hindi siya blind. Alam niya in the first place na bawal magyosi sa syudad. Pero kasi ang paghawak niya ng yosi, patago pa ganyan, no. Yan. Patago. Pero siyempre, walay asong makumkum, 'di ba? So para sa mga taong hindi nagyosi, talagang maaamoy yan. Oo. So kanina pinaglalakad, siyempre pag nagwo-walking ka, maganda talaga kapag walang tambotso. Alam niyo yung ganun. Walang masyadong tambotso, pero marami pa rin marami mga sasakyan. Plus may yosi pa. Oo. Anyway, so yun yung proof na kung walang batas dito sa Davao na umiiral, walang existing laws, kung walang pangil yung aming batas dito. Yun na nga, yung mga nagbaban ng smoking, ganyan. Sure ako na wala. Para dito Manila, wala pinagkaiba sa Metro Manila and Metro Cebu, Metro CDO, ganyan. So salamat pa rin kay Tatay Digong, kay VP Sara Duterte, kay Mayora. Salamat kay Mayor Digong, Mayor Sara, Mayor Basti, dahil nga sa implementing rules and regulations. So ginawan talaga ng pangil ang batas ng Davao City. Hindi siya yung parang bio lang, ganyan. Talagang siya, existing. So bawal yata tayo huminto, no, kapag naglalakad, pagkakaalam ko. Kaya gusto kong maglakad sana diretso sa may tulay. Sige. Dito tayo sa tulay, akyat. Or dito tayo tatawid. So ang dami tayong mga random thoughts, random topics, no? Sa ating paglalakad. Ito na, nag-read na siya, so baka pwede nang tumawid. Pwede na ba? May tumawid na, oh. Sige, makikitawid na tayo. Parang wala pa man. Ito ba yung pa? Asan yung tao? Yung yung doggy. Wala man ko yung foods doggy. Diyan dapat magiging tao yan, wala nga, parang wala. So ayoko na baka sakali lakad na ng diretso. Dito sa Davao City, hindi din maintindihan ng mga traffic lights and traffic signs, gaya niya, no. So hindi naman tayo, pag tatawid ka nung kanina, pwede ka mabangga ng mga galing doon sa Sandawa Road papunta rito, pa right side, di ba? So walang doon, nakalagay na may kamay, ay may tao. Pwede ba? Sige nga, try natin. Tama, yan pala. Doggy, kumusta, ha? Kumusta? Gutom, gusto mong foods? Kailangan ang natin dito paglalakad. Sa'yo, aabangan natin. Di pa din paglakad, makahinto kasi naglalakad tayo. So yung heartbeat natin, no, masisira. Di ba yun? Di ba may sikat na yung Philippine loper na si Ferdinand. Wala ayaw ko ayaw kong sumama dyan, baka mabangga pa tayo. Hindi, parang wala nga, no.
sa mga taga rito sa Gravahan and Sandawa, paki-explain nga dyan bakit wala tayo nakikitang tao na yung human sign. Anyway, tuloy tayo dito kasi nga naglalakad tayo no, para exercise. So tama, maganda yung tulog mamaya, peaceful. Ibig sabihin is ano siya, deep sleep talaga meron tayo mamaya, quality of sleep, kasi nga nag-walking tayo. Hindi ko alam kung portion pa ba to ng ano, I mean hindi na pala to ano, hindi na to siya kasama sa Poblacion District. So ito ay parte na to ng Matina, Barangay Matina siya. So basically Talomo District. Ano siya, distrito representing Paulo Duterte sa First District. Tama ba? Ay, hindi. First District is yan ang ano, Talomo District. We have 3 congressional districts sa Davao City. We have District 1, District 2, and District 3. Ang District 1 ni Kong Pulong Duterte ay meron siyang poblasyon, meron siyang mga administrative districts. So that's Poblacion District. Ito, Talomo District. Ayan. Ano pa ba? Ano pa mga distrito ang sakop ni Kong Pulong? No, yun yata, no? Poblacion Districts, Agdao Districts, Agdao District, Poblacion District, Talomo District. Ang galing, aso. Taga rito siya no? Yung aso. Malinis ang syudad. Nakahanga, nakatuwa. Safety, yes. Walang mga ano ba, walang mga kaduda-duda or nakatakot na galawan ng mga strangers tao. So dito tayo dadaan. May momo ba? Yan. No smoking, at to lang sa doktor kung masakit ka na, okay? Okay kaayo. Basura mo, preso ka. Littering act is prohibited. Pero nagbabandal ang mga buang. Post-Nobel vandalism. Diba the hypocrisy? Bawal mangihi dire, kasabot ka, baboy. Well, in fairness, wala nangihi. I mean, ano ba, hindi siya amoy panghi. University of Mindanao. Shout out mga UMians. Okay, maganda dito, wala dati tinda. Eto, may mga nakalagay, basahin natin ha. Till death do us part. Ayun, may mga dito pamural. Caution, perspective. Aroy, sipiat ko na. Watch your step. Danger. Perspective, Islamic culture, tradition. Yan, Islamic mosque. Till death do us part. I love you too. I love you dad. I love you dad. R.I.P. I love you too. Okay. Ang himig natin. Beware pockets guy. Ha? Beware pickpockets guy. So meron pa lang mga pickpockets dito. Meron ba? May nakalagay, please no littering. Davao City Ordinance, prohibited littering. Caught in the act will be penalized. Pero sure ako hindi ito gawa ng mga taga City Government of Davao, no? Ito gawa lang ng mga tao. Mga bystander, ganyan. Na tinutulong na vandalism is an art. Di wow. Davao City Ordinance, littering is prohibited. Who those caught in the act will be penalized. Ayan o, di ba? May nag-iwan ng ano. Magaling. Diamond Building. Saan yan? Marcos. Yan o, Marcos. Marcos is ano yan? Di ba? Hindi kita no? Basta nagbabandalism dito. Possible din, pwede rin. Baka may magsasabi dyan ng mga taga Davao na gawa yan ng mga taga Luzon, taga Manila. Pwede. Oo, ganoon naman talaga no? Possible.
Kasi walang ganyan sa ano eh, walang ganyan dapat sa Davao. Bago lang to, pansin ko lang to ngayon lang. I mean, bago lang. Although daw laging ano dito, pero pansin ko to, wala to ng mga nagdaang mga buwan or taon. Some hearts are diamond, some hearts are stone. Okay. Kanta kasi yun eh. Cataclysm. Beast belong Satan power. The dragon is Satan rising in the sea. Okay, big city night. Angel against God is called Satan. Okay na, so babara tayo dito. Kaya nag-enjoy sa paglalakad. So yung ating 30 minutes ay nagiging 1 hour. Ayos ha, time check. 1:18 umaga. One Paragon's Place, Citadines. Yeah, Citadines. Galing, pinagpawisan tayo ng maraming singot. Very good. Ang speed limit dito sa area na to ay 40 maximum para sa light vehicles. Trucks and buses maintain sa 30 kph, pero marami tayong nakikita. Yun, hindi naman yun 40 kph. Naabutan siya ng pula. Useless ang kanyang pag harurot. Nakahazard siya kunyari, palusot, siyempre. Emergency, di ba? Hazard. Pero totoo ha, seryoso, hindi sa ako'y denial, kundi sadyang ganyan talaga. Marami talaga napupunta sa Davao City na hindi taga rito. O mga dayo sa ibang rehiyon, mga anak mayaman na mga entitled, no? Oo. Mga feeling untouchable. Ang dami na nasampali, nasampulan ni Tatay Digong dati sa kanyang pamamahala as mayor sa Davao City. Kasi ang daming mga anak mayaman, mga nipo bibi sa ibang mga rehiyon sa Mindanao in particular, no? Tapos punta ng Davao City dito maghahasik ng mga katarantaduhan. Oo. Kaya abangan ka yun. sila ngayon yung mga Duterte hater, yung mga nasampulan. O wala talaga nakalagay na tao sign, which means pwede na maglakad. May mga balot vendor dito sa Sandawa. Ito na yata yung balot capital ng Davao City. Oops, patay huminto. Okay, tuloy lang sa paglalakad hanggang sa makarating sa paroroonan Icolan Bus Terminal. Diba ganda, no? Ganda maglakad na pag safe yung lugar. Pag hindi siya dangerous. Galing. Dito may mga may mga depressed people din, no, na parang nawala sa katinoan. Andyan palaboy-laboy sa lansangang kalsada, pero hindi sila hindi sila nakakatakot, yung baka nananakit, yung mga ganun. So far wala akong na-experience or na-encounter. Meron akong experience ganyan dati sa Dait. Oo, alam niyo yung Dait? Dait is the capital town of province of Camarines Norte, no? Dait, municipality of Dait, Camarines Norte. So andyan yung Bagasbas Beach, surfing capital ng probinsya. Kung merong Lanosa, surfing capital ng Surigao del Sur. Kung merong Mati City, surfing capital sa Davao Oriental. Kung merong Siargao sa Surigao del Norte or Dinagat Island. Saan ba siya sakop ang Siargao, no? Saan pa? Kung merong La Union sa norte na surfing capital, meron ding
surfing capital sa may saan ba yun? Patay na wala. Sa Dait ka, Dait, Camarines Norte. Surfing capital. Maganda doon. Si Jeric Corrales parang doon siya laging nagsa-surfing dati. So, ano meron doon sa lugar na yon? So, yun na nga, we're talking about mga palaboy-laboy sa lansangan, mga depressed people na nawala sa katinoan. Nakatakot kasi meron siyang dalang itak. Itak ba o arnes? Basta namamalo siya, namamalo yung mga buntis, pinapalo niya, mga bata, estudyante, sa palengke lang. Tapos ginawa ko doon, sinumbong ko siya sa pulis kasi talaga ako yung may pagka-concerned citizen ako eh. Kumbaga hindi ko na inaantay pa na kumbaga parang hindi ba sa premonition, pero kumbaga you don't need to be a manghuhula. Di ba? Para malaman mo yung mga possibilities na pwede mangyari, mga instances kumbaga ba, no? So, syempre, nakita ko siya na hinahampas siya ng parang arnes, no? Or stick yun. Yan, buntis, bata, estudyante, mga babae sa palengke. Mga innocent, okay lang kung mga pulis, barangay tanod, okay lang kung mga sundalo, ano pa, no? Mga security guard yung pinaghahampas niya kasi yung mga yun well trained. Marunong yun lumaban, lumipisa sa sarili. Di yung mga ganon, di ba? Yung mga bata, buntis, babae, laban, di ba? Ay, sinamong ko sa pulis. Sabi ko, sir, distracted siya. Oo, delikado yun. Nananakit siya. Oo, dapat ikulong or something, parang ba? Kasi wag niyo na antayin na may mamatay o ma-disgrasya, ma-damage siya. Sabi niya, baliw kasi yan, sir. Sabi ko, yun nga. Pero yun nga, di ko alam kung ano nangyari doon. Basta kay pinagbigay, alam ko na sa kanila sa Justin kasi mayroong mangyari. Dulot nung taong yung baliw na yun, at least maalala na ako ng mga pulis. Ayun nangyari ngayon, sinabi ng tao ganon. Anyway, balot bakit to balot ha? Ito ay tatawagin ko tong balot capital of Davao City. Kung meron akong tinawag na lechon manok capital of Davao is yung Bunawan, Barangay Bunawan District. Barangay Bunawan, Pakibato District. Ano ba? So, yun na, Bunawan District, no? Kung merong lechon manok capital, kasi ang daming lechon manok talaga doon. Sarap, ang mura pati. 150. Noon, di ko alam ngayon magkano na. So, ito, meron tayong Balot Capital. Balot Capital of Davao. At meron tayong mga lodging house capital din. Bango ng net burger. Balot Capital ang Sandawa, at meron din tayong lodging house capital of Davao City. So saan ba? Mga taga Davao, hula nyo saan? Ha? Okay, sasagutin ko na. Akin na naman to ha, preference ko lang to ha. Kasi sa base lang ito sa sobrang dami kong nakita at nadaanan. Matina Playa, yan, Queensland, Twin H, at napakadami pang iba. Ano ba mga kapital natin? Lumber Capital. Ano ba Lumber Capital of Davao? Kung merong Ganti Road or Davao Woods sa Tagum City, meron ding Carpenters. Carpenters, no? Leon Garcia sa Davao. Ayun, may massage. Magkano kaya? Pamassage. Hindi, sa Coastal lang, Coastal Road. Basta, galing. 30 minutes. So, paano kaya ito bukas? Kaya natin maglakad bukas ulit ng 60 minutes. Ano sa tingin nyo? Ang galing, no? Kaya pala, napaka-skinny. Ang gaganda ng tindig. Napakagandang, matatangkad na nga ang mga Indian. Ang gaganda pa ng katawan, ang nilipis. Diba? Sana all, no? Tapos ang hilig pa nilang kumain ng sibuyas. Yeah. Kaya ayun, ang resulta, napakagandang katawan, napaka-healthy nila. Hindi ko alam yung lifespan kung umaabot pa sila ng ano yung general. I think sa Pilipinas is 65 to 70. Ilan ba ano ba ang pinaka-average
yung lifespan ng mga Pilipino. Hindi ba sa Shinta? Sa Shinta. Galing, ha? Ako natutuwa. Nakapag ano tayo, exercise, nakapag walking. Balot capital of Davao goes to Sandow Road. Bakit kaya andito ang daming ano, mga balot? Kasi ang mga balot, ito na at pinagtuhan, na-observe ko lang to base sa aking paglalakad, paglalakwatsa, paggagala, pag-a-adventure buong Pilipinas. Ang mga balot is ano siya, sign, no? Na may mga beer house o inuman ba, alakan. Kumbaga pagkatapos mag-inuman, nagwawalwala, naglalasingan yung mga tao. Food trip, oo. At yung food trip nila, balot. Diba? Tapos may mga ano yun, mga PR, personal relations patawag dyan, or CC. Basta kalimutan ko na, basta yung dati GRO. Hindi na kasi gamit ang GRO na word ngayon, or yung abbreviation, no? Girls Relations Officer kasi nung araw. So parang pinapakain sila ng balot ng mga customer nila, pati yung mga parokyano din kumakain ng balot, parang ganun. Kasi pampahaba o pampalakas ng stamina. Grabe daming balot. Minsan pa nga mayroong na trending dito na ano, yung balot na nasa ano, grilled. Tama ba, grilled balot tapos spicy na oil, sarap nun. Oo, nag-viral pa ngayon eh. Nag-trending na, wala rin. Diba? Ganyan naman talaga no, sa mundo ng social media, no? Like ano lang, magkaroon ka ng hype, pero wala, ilang buwan or taon, wala na din. Parang Big Bang Food Park lang yan sa San Pedro, diba? Ang ano nun, sikat nun, sumabog sa internet. Ayun, after 1 year, wala na. Pero according sa mama, yung manager ng management, na in fairness, sa daming, kasi hindi sila sa Davao, nationwide, meron silang Taguig, Eastwood, Libis, meron silang Cebu, kung saan saan pa sa Luzon and Visayas and Mindanao. Pero tanging sa Davao City na daw talaga sila tumagal ng mahigit 1 taon, hanggang sa tuluyan na nasarado, nawala. At least tiba-tiba sila, diba? Bawing-bawi. Okay, so we're here at Ecoland Bus Terminal sa kabila. So, achievement, no? Ganda. Yes, proud ako sa sarili ko dito. sa ginawa ko dito na maglalakad niya. Well, kaya naman, no? Hindi naman mahirap. Maganda nga exercise, pero yung ibig ko sabihin is yung courage natin. Yung courage natin na maglakad, mag-walking, di ba? Kasi sarap kayo humili at matulog right after kumain. Di ba? Pagkabusog ka na. Pero dahil nga sa mga napanood kong mga video tips ng mga doktor, na wag agad matulog or humiga or humilata sa couch. Dapat mag-walking 30 minutes at least, or minimum of 30 minutes. Ito naka 1 hour tayo, naka 60 minutes, diba? So lagpas pa sa ano ating dapat kunin na lakad. So 28 minutes, so we still have ilang minuto pa. Ito yung piling huminto, kasi yung momentum dapat patuloy. Tagal. Ito rin sa pinakaayaw ko, ito mga traffic lights. Although hindi naman Davao City lang, lahat ng mga metro city na may mga traffic lights, talagang ang tagal. 3 minutes yata pinakamababa, or pinaka short, or pinaka minimum of 30 minutes. I mean 3 minutes ang ang aantayin bago makatawid, bago mag-go signal. Ayan, may tao na. May tao. Yun ang tinutukoy ko, yan, tao. Kasi hindi animated, no? Hindi gumagalaw. Sige, tawid.
So yun na, 30 minutes. Okay, Panabo. Ruta, Panabo City. Dadaan niya ng ano, Arcastillo, Lanang, Arcastillo, tapos Sasa, yan. Maharlika Highway. Barangay Sasa, Barangay Panakan, Ilang, Tibungko, Bunawan, yan. Panabo. Jeep. Yan na. Oh, ito, oh, may mga ano tayo, mga kababayan tayo ng mga So, di na sila nauwi ng bahay. May mga bahay yung mga yan. Kaso nga lang, syempre, kinabukasan, magtitinda rin sila dyan, maglalatag ng mga paninda. Kaya, dyan na sila matutulog. So, diba, sa hindi sila, hindi sila pabigat sa lipunan. Dahil sila ay nagtatrabaho. Nagtitinda. So, yun na siguro. We're done. Thank you for watching and bye-bye and ingats. Alright, pinagpawisan tayo ng maraming singot. Happy ako. Next one.